Amen. Good morning po. Ay, good morning, good evening, no, sa bawat isa. You know? Parang excited ako na makauwi na sa langit, no? Good morning. Kasi nga, sa kalangitan, puro morning na lang, no? Wala nang gabi doon. Sapagkat ang liwanag natin ay ang ating Panginoong Yesus. Amen. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. So, kung mabuti ang Diyos, samahan niyo ako sa Luke chapter 22, verse 42 na ating pagbubulay-bulayan sa gabi ito. Chapter 22 ng Book of Luke, verse 42. Ito po yung sabi niya sa English version, Father, if you're willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Sabi ganun, Yan ang sinasabi niya. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kapang ito. Gayon may, huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang sa iyo. Amen. Punta rin tayo sa Matthew chapter 6, verse 10. Sabi rin dito ng ating Panginoong Yesus, tingnan niyo po, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So mapapasin natin na doon yung word na will. Nakanya mo ba? Yun yung dalawang word isang word na nasa parehong verse. So tayo po yung lahat yung mukat manalangin. Pinupuri ka namin, O Diyos, diluluwalhati, dinadakila ang muli, Panginoon. And tonight, Lord God, we ask for your guidance, O Lord. Wisdom and understanding, O God, sa gabi ito, sa bahagi ng iyong gawain, ang mensahe, Panginoon. And I pray, Father God, na ikaw po, O Diyos, ang siyang magpahayag ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang ang iyong likod, Panginoon, at bigyan mo ko ng banal na pagkatakot, Panginoon. Every time na may ahayag po ang iyong salita. Lord, truly, I don't have the wisdom, the knowledge, Lord God, the strength of God, aside, Lord, na mga bagay na nagagaling sa iyo lang, Panginoon. At dalayan ko po, Diyos, na maingat nawa na maihayag yung mga salita sa gabi ito. Maging sa aming pakikinig, Panginoon, ay bigyan po namin ito ng focus of God. Because we believe, Lord, that every message of God na naihahayag ay napakahalaga para sa aming pong pananampalataya, O Diyos. Salamat po at pinagkakatiwala namin sa iyo. Ang oras nito maging ang mga nalalabi pa mga oras sa araw nito. Sa iyo pong papuri, pagluwalhati at pagsabat ang lahat ng anak ni Diyos ay magsabi na malakas na Amen, Amen, and Amen. Amen. So, muli, makikita natin dito yung word na will. Sabi mo nga, will. Yon. So, napakahalaga ng will, no? Na kung saan ito'y magmumula sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, parang mahina kasi. Okay lang? Hindi na mahina? Okay lang. Okay. So, pag-usapan natin dito sa gabi ito ngayon is yung about the will of God. And alam nyo, napakahalaga na bilang mga Kristiyano, since the very first day na tayo po ay tumanggap sa ating Panginoon, para bang nawalan na tayo ng karapatan sa ating sarili. Nakuha nyo po ba? Sabihin mo sa katabi mo, wala ka ng karapatan sa sarili mo. Ayan. Ibig sabihin, you don't have any power, any desire na nagmumula sa sarili mo lamang. And from that very day na tinanggap natin si Jesus, dapat doon yung tinatawag natin na tayo po ay mamumuhay na lamang according to the will of God. And yet up to now, ay talagang masasabi natin na still there are times na we make decisions on our own. Tayo pa rin yung gumagawa ng mga decision natin sometimes. And there are times naman na we ask for God's guidance and wisdom. Tama po ba? There are times kapag sigurong meron ng sabihin natin kapalpakan o kaya naman meron tayong mabigat na didesisyonan, there are times lang na doon natin sila sabi, Lord, ano ba yung kalooban mo? Okay? So, ganun lang. Well, of course, dapat as a Christian, talagang dapat tayo namumuhay na according to the will of God. Ibig sabihin, ayon sa kalooban ng Diyos. And we must learn it. Okay? Kailangan matutunan natin yon. Okay? So, until now, we always learning na maganap ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Because there are times, again, na kapag para bang minor decision lang, okay, or pumapabor sa ating kagustuhan, tayo talaga yung nagdidesisyon kaagad-agad at sinasabi natin na yung nais natin yung magaganap, hindi yung nais ng Panginoon. Sometimes, di ba, talagang inuunahan natin si Lord. Tama ba? Amen. Sometimes lang ba o madalas? Madalas, Amen. So, maybe there are times
Or maybe there are things in our life or plans in our life na talagang tayo yung nagdi-decision at yung kalooban natin yung nagaganap, which is dapat yung kalooban na ng Panginoon yung nagaganap. So today, ang pamagat ng message ni Lord is pinamagatang learn to live according to God's will. Okay? So learn to live according to God's will. Bagaman mabigat. No, kasi nga there are times hindi naman natin gusto yung kalooban ng Panginoon sa atin eh. Aminin natin 'yan. Di ba? Ini-insist natin kung ano talaga yung gusto natin. Ayaw natin na talagang yung kabuuan na kalooban ng Diyos ang maganap sa ating buhay. Pero again, bilang mga Kristiyano, uulitin ko, since the very day na tayo po'y tumanggap sa ating Panginoon and nawala na yung lahat ng karapatan natin, lahat ng mga plano natin para sa ating sarili. Because we made a decision that very day, on that very moment, na Lord, ikaw na yung Panginoon ng aking buhay. Pag sinabing Panginoon ng aking buhay, siya yun na yung supreme authority over our life sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Tama? Bagaman, of course, mahirap. Para bang yung dati kang binata and then bigla ka nag-asawa, yung transition na tinatawag, na hindi ka sanay na merong nagdidikta sa'yo. Dati, binata ka, dalaga ka, uuwi ka sa gusto mong oras, lalo na kung nagtatrabaho ka na, ikaw lang yung bahala sa sarili mo. Pero nung nagkaroon ka na ng commitment, no, or relationship, para bang there are times na yung perimeter mo, no, talagang parang umigse or nagkaroon na ng limitations na you cannot decide on your own, no? So ganito yung nangyari sa atin nung tayo nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Ang kalooban na ng Diyos ang siyang masusunod sa ating buhay. Bakit nga ba kinakailangan na tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Okay? Makikita natin even Jesus Himself, when He prayed to God, to His Father, na kung saan meron siyang mabigat na pagdaraanan. Bagaman from the very start, nung siya po ay pumunta rito sa lupa, nung siya ay nagkatawang tao, He knows everything na ito yung dadanasin niya. But then again, naroon pa rin yung kanyang pagsusumamo, no, request sa kanyang ama, na ang sabi niya doon sa chapter 22 ng Book of Luke, verse 42, nang sinasabi niya doon, Ama, sabi niya, no, kung maari lang sana, lagpasan ko na lamang itong kopa na to. Ang ibig sabihin, yung paghihirap na yon, yung kamatayan, yun yung kopa. Pag sinabi kasing kopa, di ba pag umiinom tayo, yung sa communion, yung juice na yon symbolizes the blood of Jesus. Tama ba? So, parang ganito yon. Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ang sabi niya ganun. Yun may, huwag ang kalooban ko ang mangyari kundi ang sa'yo. Imagine natin na talagang pinagkatiwala ng ating Panginoong Sus ang isang bagay sa kanyang buhay na talaga namang siguro this is the most nightmare sa kanyang buhay. No? Na kung saan pwede namang umayaw siya dyan eh. Pero hindi eh. Pinagkatiwala niya, talagang hinand over niya lahat sa ating Diyos, sa kanyang Ama. So, this is the important thing, no, kung bakit kailangan natin na talagang tayo po ay mamuhay o matutunan natin na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos is, ito yung number one, because in God, there is certainty. Sabi mo nga yung certainty. Yung certainty, yung kasiguraduhan. Mayroong tinatawag na katiyakan. Imagine, kapag tayo po ay namuhay sa kalooban ng Diyos, tiyak yon, sure yon. Yun ang isang bagay. Kaya nga, kailangan matutunan natin na tayo po ay mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Because kapag sa tao, wala namang kasiguraduhan eh. Tama ba? Wala kasiguraduhan sa mga tao, kahit sabihin na natin talagang nangako yan, sinigurado niya sa'yo. But then again, still, at the end of the day, maaring hindi matuloy o maganap yung pinangako niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, very strict ang Panginoon when it comes to promise eh. Ecclesiastes chapter 5, verse 4 lang sabi niya doon, when you make a vow, do it as quickly as possible. Kapag nangako ka, gawin mo to agad-agad. Ang sabi niya ganun. Kailangan hindi mo na pabukas, no? O di mo babaliin kung ano man yung ipinangako mo. Meaning to say, kapag ang tao talaga pinag-usapan, ay talagang maaring hindi nila mabigyan ng katiyakan ang lahat ng bagay na ipinangako nila.
Okay? At maaari din na may, sabihin natin, may mga pagkakamali o maaring magkamali. No, kapag ang taon talagang kalooban niyang naganap. Tama ba? Tayo, how many decisions we made? No, marami na tayong dinesisyonan. Meron ng mga kalooban natin yung naganap sa ating buhay at makita natin kahit gaano natin plinano. Tama? Kahit gaano natin sabihin natin na pinaghandaan, and yet there are times we fail. Pero sa ating Panginoon, ang sabi niya, kapag tayo po'y namuhay according to His will, no, merong certainty. Ganong katindi yun. No? Kaya nga tayo po ay dapat matuto na mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hebrews chapter 6, dito po sa verse 13 hanggang 14 ng Hebrews 6. Tingnan niyo po yung sinasabi niya. Sabi niya rito, kapag ikaw ay, Hebrews chapter 6 verse 13, nang mangako ang Diyos kay Abraham, o kay Abraham, ang sabi nga nun, palibhas ay walang sino mang higit na dakila sa kanya, na kanyang panunumpaan. Ibig sabihin, wala daw mas mataas kay Jesus. Na kanya, siya ay nanumpa sa kanyang sarili. God made a promise to Himself. So verse 14, ano sabi doon? Na sinasabi, tiyak na pagpapalain at pararamihin kita. Naku niyo po yun? And you know what? When Abraham entrusted everything to God, at sinabi niya, Lord, sige, yung kalooban mo maganap. Anong nangyari? Nakita naman natin, this is the evidence. Yung katabi mo, ebidensya yan. Kasi bahagi tayo nung Abrahamic seed. Bahagi tayo doon. Dahil sa pananampalataya, pagtitiwala, pagsunod ni Amang Abraham, no? He trusted everything to God. Anong nangyari? Nagkaroon ng katiyakan ang pangako ng Diyos. Bagaman ang Diyos ay nangako sa kanyang sarili, He did not promise to anyone, to anybody, because there is no higher than Him. Walang mas mataas kaysa sa Kanya. At sinigurado niya, tiniyak ng Diyos, na kapag siya'y nangako, tiyak yon magaganap. Ganun lagi ang Panginoon. If we will read the whole Bible, lahat ng sinabi ng Panginoon, nagkaroon ng katuparan sa takdang panahon, sa takdang oras. When God said to Abraham and Sarah sa susunod na taon, sa ganito ring oras, ganito ring panahon, kayo magkakaroon ng anak. Naganap po yan. Everything. Okay? So napakaganda lang na talagang tayo po ay matuto na magtiwala sa Panginoon kung gusto mong magkaroon ng katiyakan sa iyong buhay. Amen? Kapag may katiyakan, napapawi yung ating pagdududa eh. Tama? Kasi pinangahawakan natin yung katiyakan na yon na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Luke 1:37, ang sabi ng Panginoon, nothing is impossible with God. Yun pala yun. Yan pala yun. No, kaya pala, ang sabi ng Panginoon, there is certainty in God. Kasi nga, lahat posible sa Kanya. Walang imposible sa Diyos because God is the God of impossible. Napakatindi ng ating Panginoon. Ano? Kaya nga, bakit hindi tayo mamumuhay sa Kanyang kalooban? No, kung ang lahat ng bagay ay magagawa niya, walang imposible sa Kanya. Kaya nga lagi nating sinasabi that all things, that we can do all things through Christ. So, kayang-kaya natin gawin dahil sa ating Panginoon. So, pangalawa, itong sabi niya, pangalawa po is, God knows everything about life. Napakadali lang no? Napakasimple. Of course, God knows everything. God knows everything. Nung tayo palang ipinanganak, sabi niya kay Jeremiah, nasa loob ka palang na sinapupunan ng anak ng nanay mo, kilala na kita, alam na kita, pinili na kita. Sabi ng Panginoon. So, dapat lang na ang kalooban ng Panginoon ang maganap sa ating buhay. Because in the first place, from the very beginning, nung palang pinagbubuntis tayo ng ating mga magulang, ng ating mga nanay, no? It is God. Sa Kanya nagmula. So, ibig sabihin, kapag siya yung naglagay niyan, siya yung nagbigay niyan, ang sabi sa Philippians chapter 1, verse 6, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Ibig sabihin, dahil siya yung nagpasimula sa ating buhay, no? Nung nagbubuntis yung ating mga nanay, siya yung nagbigay ng buhay na yon, and then, siya yung nagpasimula sa'yo, at yung number one, pinag-usapan natin kanina, may katiyakan, tiyak yon,
Kasi nga, He knows everything about life. Not Paul know about, walang tao, no? Na they understand life. No. Walang tao na nakakaalam ng pagdating sa buhay o nakakaalam tungkol sa buhay. Ang alam lang naman ng tao is to survive every day according to their own strength and will. Pero hindi nila alam yung kabuuan ng buhay. What is life all about? Kaya nga marami mga tao namumuhay na ayon lamang sa buhay o sa pananaw nila that this is life. That without cellphone, it is not life. Without money, it is not life. Without food, it is not life. Without things in this world, there's no life. Which is, sa pananaw ng Panginoon, iba. Even though nasa iyo ng lahat ng bagay, but without Christ, there is no life. Because life is Jesus. Life is in Jesus. Kaya nga, makikita natin na marapat lamang na ang kalooban ng Diyos ang magana sa ating buhay. Kasi higit kanino man, ang Diyos lamang ang nakakaalam tungkol sa kung ano ang buhay, kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. We don't know how to live life. In fact, bukas lang, hindi nga natin alam kung anong gagawin natin kung paano natin naharapin ang bukas. Ang alam lang natin bukas is that tayo po'y gigising. Yun lang, magtatrabaho. We will go on with our daily routine. Yun lang ang gagawin natin Pero without life na nanggagaling sa ating Panginoon, and when we talk about life, it covers everything. Lahat ng bagay sa buhay ng tao, sabihin natin ay talagang tungkol sa buhay. No? So makikita natin na kailangan lang talaga nating mamuhay according to the will of God because it is God who knows everything. Maging yung iniisip natin, maging yung gusto natin, lahat ang Diyos ang nakakaalam yan. So bakit hindi natin pag-aaralan na mamumuhay, no? O mamuhay sa kalooban ng Diyos? Kung ang Diyos ang nakakaalam sa hinaharap. In fact, the Bible says, no, He is the first and the last, the beginning and the end. Ibig sabihin, in the beginning, God, and then, in the last, si God pa rin. So, sa kaduluduluhan, siya pa rin yung makikita natin So, meaning to say, naroon na siya. Bago pa tayo, narito na siya. At tayo ngayon, lumalakad dito sa kalagitnaan. At sa dulo, ang Diyos pa rin. So, He knows everything. Nakuha natin? Kaya nga, dapat lang na tayo ay matuto na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. And Psalm 139, if we will read the whole chapter, makikita natin doon, napakatindi po nun. Tignan natin, konti lang po tayo sa Psalm 139. Pasyal muna tayo sa 139 ng Book of Psalm. Tignan natin yun, Napakaganda rito na sinasabi niya that it is God. Sabi niya, O Lord, you have searched me and know me. Sabi ganoon. O Panginoon, sinisiyasat po ko at nakikilala mo ako. Sabi ng Panginoon, no? Doon pa lang sa una sinasabi, nakikilala mo ako Ibig sabihin, higit pa to sa pagkakakilala natin. Nung tayo po'y nabuhay, hindi mo naman nakita ang Diyos pero ang Diyos nakita ka niya. Tama ba? Okay, kaya ang sabi niya, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Verse 2, anong sabi niya? Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo. Tingnan nyo umuupo ka pa lang, gagawin mo pa lang, alam na niya. Tingnan nyo kung gaano ka-advance ang ating Panginoon. Tama? Kung ako man, ay pipiliin ko talaga na talagang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos kasi God knows everything Ahead of time, nakikita niya Ngayon ang sabi niya, kapag ako'y tumatayo, while we are doing it, God knows already. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Verse 3, anong sabi niya? Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking paghiga ko at ang lakad kong mga lakad ay grabe si Lord. Wala pala tayong maisisikreto sa Kanya. Tama? So, saan pa tayo pupunta Alam naman ng Diyos lahat. So, I'd rather trust our God, trust Jesus, because He knows everything. Rather than trusting my own understanding. Kaya pag pinagbili ni Lord yan
Huwag kang mananahan sa sarili mong kakayanan. Isang bagay yon na talagang pinapabatid sa atin ng Panginoon, pinapaalala niya, huwag kang mananahan. Emphatically, no, talagang sabi ng Panginoon, let us not trust on our own strength. Hindi lang sa kalakasan natin. Magiging sa Psalm 20, anong sabi niya doon? Sabi niya, some may trust in horses, some may trust in chariots, but we will trust in the name of our God. Ibig sabihin, may mga tao, sabi ganoon, na wag dapat sila nagtitiwala sa mga sasakyan nila, okay? Sa mga kasundaluhan nila, sa mga armas nila, sa kayamanan nila. Sabi ganoon, because there are some trust in horses, trust in chariots. Sabi ganoon. Pero anong sabi nila David? But we will trust in the name of our God. Ibig sabihin talagang ang mga tao dapat ay kailangan namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. The question is, are we really living according to the will of God? Yung bang talagang bawat lakad ba natin, no, na ginagampanan o ginagawa o dilalakaran, talaga bang tinatanong natin si Lord? Do we really ask God? Lord, ano yung kalooban mo? Sometimes pagka minor things lang, kung ulam lang yan, anong ulam natin ngayon? Di ba? Napakasimple lang yun. Alangan naman pa, sasabihin mo pa, nakakaya naman kay Lord. Papaubaya ko pa ba sa Kanya? Alangan naman, susubo ka, Lord, susubo ko po ba ito? Itatapon mo yung balat ng kenti, Lord, tapon ko ha. Kalooban mo bang itapon ko? Doon, ibulsa ko. Well, of course, sabihin na natin, parang nakakatawa. O awkward naman, ba't ganun? Pero kailangan eh. Kailangan. Pero sabi nga sa inyo, there are times talagang yung mga simple decision making, talagang tayo na eh. Para bang, Lord, sandali lang to, ako na. Wala talagang tao na talagang namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos, or they are not really relying or asking God, ano ba yung will mo, Lord? Kumbaga, ang pinagkakatiwala natin sa Lord ay yung mga mabibigat na mga decision. Lalo na kapag confused ka. You are torn between two lovers. Di ba? Na parang, Lord, eto ba? O eto. Para kung sakali man, because you entrusted everything to God, you believe na hindi ka magkakamali. But there are times, alam nyo, ang tao meron ng will sa sarili niya. Tinatanong na lamang niya ang Diyos kung sasang-ayon ng Diyos sa kanyang will. Di ba? Ganun yung ginagawa natin. Pero, again, sabi nga, kailangan matuto tayo na mamuhay according to the will of God. At lahat po tayo, kahit mga pastor yan, still, no, there are times na talagang we are not asking God sometimes. Kasi nga, ang basihan natin kung ano yung pangangailangan, kung ano yung nakikita natin, no? Sometimes ito yung nagiging basihan natin. Pero ang sabi ng Jeremiah 29, alam natin yan. For I know the plans I have for you. Makikita natin, ang tindi ng Panginoon doon. For I know, siya yung nakakalo ng plano niya para sa atin. Sabi ng Panginoon, mas magandang plano niya kaysa sa plano natin. In fact, no matter how beautiful our plans, no, in our life, still, the plan of God is much more better than us. Mas magandang plano ng Diyos para sa atin kaysa sa plano natin para sa ating sarili. Kasi sometimes yung mga plano natin para sa ating sarili, ikinapapahamak natin yon. Tama ba? Yun. So, Hebrews 4:13. Oh, no. Jeremiah 29:11. Okay, punta na tayo doon sa pangatlo. Pangatlo po. Kanina, in God, there is certainty. Pangalawa, God knows everything about life. Pangatlo, bakit kinakailangan? No? For the purpose of conformity. Sabi mga conformity. Ayan. Kung bakit kailangan nating mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, it is for the purpose of conformity. Ibig sabihin, pagkakasundo. Ayan. Okay? So kailangan, lalo na tayo as a family, hindi yung kagustuhan lang ni pastor or kung sino pa man. Okay? Of course, kailangan, Lord, ano ba yung will mo? But there are times tayo yung nagsasuggest. Pero still, lagi natin sinasabi, Lord, let your will be done. Parang si Jesus yung ginawa niya, Ama,
Kung pwede lang, kung maaari lang. He made a request to God. Humingi siya ng request eh. Pero sa kahuli-hulihan, ang sabi niya, pero ang kalooban mo ang maganap. Yun ang maganda eh. Kasi alam ni Lord Jesus, na kapag ang kalooban ni Jesus ang naganap, magkakaroon ng pagkakagulo. Kasi prior to his coming, no, yung first coming niya dito sa lupa, meron ng nabuong plano doon eh. Na ang plano ay magkakaroon ng tinatawag na redemption sa mga tao, sa mga makasalanan o sa sangkatauhan. Okay? Merong redemption, ibig sabihin merong pagtubos, merong pagliligtas. Yun ang nabuong plano doon sa kalangitan. Okay? Na pupunta si Jesus dito at ang kanyang layunin ay iligtas ang sangkatauhan. Ngayon, kung si Jesus masusunod yung kalooban niya at hindi yung kalooban ng Ama, because remember, Jesus, on that very moment, He is 100% God and 100% man. Tama? Pero, kung titingnan natin, si Jesus ay bagaman 100% man and 100% God, still, He humbles Himself before His Father in heaven. Na sinabi niya, let your will be done. Because 100% man siya nun, nakakaramdam siya ng pangamba. Nakakaramdam siya ng pangamba, ng masidhing pagkatakot, sabihin na natin, pagkabalisa ng mga panahon na yon. Sino ba naman yung di makakaramdam ng ganon, ng depression or stress sa panahon na yon na alam niya from the very start what kind of death or suffering he will face or what kind of death na kanyang sasapitin. Hindi lang kasi ordinary death ang sasapitin ni Jesus. Hindi lang siya basta sasaksakin or babarilin or papanayin or whatsoever. Hindi lang ganun eh. Kundi may pagdadaanan muna siya paghihirap eh. May pagdaraanan siya paghihirap. Remember, kailangan niya kasing magbayad. At hindi lang basta malagutan lang siya ng hininga. Hindi lang ganon. Ang sinabi sa kanya, itong mararanasan mo. You will be humiliated, you will be persecuted, no? You will be flogged, ikay hakampasin, sasampalin, no? Napakaraming mga bagay. At tayo nga po, kapag ka naisip po palang na ooperahan ka, ay, merong tutusukin ka. Ayoko. Di ba? Yung mga ganun pa lang, medyo ano na tayo eh, umaatras na tayo eh. Ito pa kayang si Jesus. Kaya nga hindi natin maalis na talagang there are times makakabuo tayo ng sarili nating plano o kalooban na huwag na lang. But still, Jesus entrusted everything to God, to His Father. Amen? So, yun ang nais ng Panginoon. No? Kaya tayo po'y dapat mamuhay according to His will para sa pagkakasundo. Imagine mo, sumasang-ayon ka sa kalooban ng Diyos, di walang problema. Tama ba? Sabi ng mga magulang, anak, basta susunod ka lang sa akin, wala tayong magiging problema. Sabi ng mga boss, basta susunod ka lang sa akin, wala magiging problema. Magkakasundo tayo. Tama? Kaya nga tayo, imagine kapag natutunan natin na mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos, di walang problema. Hindi ka mahihirapan. Ang sabi ng tubig, dito yung paagos, sabi niya, just go with the flow. Pag sinabi ni Lord, dito niya pinapaagos, doon tayo umagos. Tama ba? Do not go against the flow. Magkakaproblema ka doon. Magkakaproblema ka. Sabagay, mahirap talaga kasi. Mahirap na talagang sasang-ayon tayo sa Panginoon. Because ang tao talaga ay meron siyang mas higit na plano para sa Diyos sa pananaw niya. Pero hindi natin alam mas maganda ang plano ng ating Panginoon. Okay? Palakpakan natin si Lord doon. And yung panghuli, yung tinatawag na completion of God's calling in us. Kapag tayo po ay talagang namuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, nagkakaroon ng tinatawag na completion of God's calling. Kasi tinawag ka niya eh. Tinawag ka niya eh. Ibig sabihin, dahil tinawag ka niya, hayaan mo siya. Siya yung masusunod, siya yung tumawag sa iyo eh. Hayaan lang natin siya. Amen? So, magiging kompleto yung pagkatawag sa atin ng ating Panginoon.
Napakasimple lang na pinapaabot ng Panginoong Diyos sa atin sa gabi ito. Amen po ba? Amen. Sige nga po, tayong lahat tumayo.